Kung bibigyan pansin natin ang Aklat ng Roma, ang pangunahing tema nito ay walang iba kundi si Jesus ang Panginoon. Nais ng Diyos na makita natin ang pinakamahalagang katotohanan ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Dahil hindi lamang tayo basta tagasunod ng isang aral, ng pilosopiya o ng moralidad, kundi ng isang tagapagligtas. At marapat lamang na siya ang maging sentro ng ating mga buhay. Binigyang diin ni Pablo na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Siya ay dumating ayon sa hula at propesiya na nasusulat sa lumang tipan. Jesus was presented to us in two unique ways. Number one is His human nature. Siya ay nagmula sa lahing David at meron siyang karapatan sa trono bilang isang hari. Makikita natin ito sa genealogy ni Jesus sa pamamagitan ni Jose. Pero yung iba ay pasisinungalingan ito dahil hindi naman biologically connected silang dalawa. Gayunman, may buong karapatan pa rin si Jesus sa trono ni Haring David sa pamamagitan ni Maria. Paano ito nangyari? Babae si Maria. Ayon sa Numbers chapter 27 verses 8 hanggang 11, itinakda ng Diyos ang batas sa pagmamana sa Israel. Kapag walang anak na lalaki, ang mana ay maaaring ipasa sa mga anak na babae. Kaya't ayon sa kautusan ng Diyos, ang dugo ni David sa linya ni Maria ay sapat upang mabigyang bisa ang karapatang maipasa kay Jesus ang pagiging hari. Pangalawa is Jesus' deity. Through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God. Pinag-isa ni Jesus ang lahat ng aspeto ng pagiging tao at ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos. Siya ay 100% human at 100% God. Human logic cannot understand it, as it is stated in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. At ito yung nakakamangha. Bagaman si Jesus ay tunay na Diyos, isinuntabi niya ang pagganap ng kanyang pagka-Diyos. Hindi siya naparito upang kumilos bilang Diyos, kundi upang mabuhay bilang isang taong puspos ng Diyos. Sa ganitong antas na muhay si Jesus at sa biyaya niya, ito rin ang antas ng pamumuhay na maaari nating maranasan. This is where my faith stands firm in the unshakable truth of Jesus, Lord and God. Hindi ko na ito kailangan pang ipaliwanag dahil malinaw naman itong nakasulat sa aklat ng John chapter 1 verses 1 at 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sa susunod na bahagi ng exposition na ito, pansamandali ko munang i-share sa inyo itong hakbang sa pakikipagkasundo sa Diyos. Maraming salamat. God bless.